Ay, grabe na ba yan? Kanina pa ako madaling araw naka-online. Hanggang ngayon, wala pa rin pumapasok na booking. May pumapasok pa ba na booking sa inyo? Ganito to? Ay, nako. Ano ba yan? Grabe naman, ang tumal-tumal naman. Ba't ganun? Subukan ko nga mag-online sa iba. Subukan ko si InDrive. InDrive, tama, InDrive. Malakas daw si InDrive. Buksan natin si InDrive, ha? Ayan, o. Ayan, si InDrive, o yun. Ayan, o. O, daming booking, o. Nakita nyo ba? O, daming booking. Dito na nga lang muna ako magbibiyahe. Tapos maya-maya, balik naman ako kay Grab. Ganun gagawin ko para maraming booking. Mas makakarami ako. Di ba? Tama ko? Para mas makakarami ako, mag-online ako sa dalawa. O kaya, tatlo na. Mag-a-apply din ako sa sa Joyride para tatlo na yung apps ko. O di ba? Mas malaki ang kikitain ko. Diyan ka nagkakamali, kaibigan. Dahil kapag pinagsabay mo si Grab at si InDrive, mas mabuti nang mamili ka sa dalawa. Kung kay InDrive ka, kay InDrive ka. At kung kay Grab ka, kay Grab ka. Dahil pag once na pinagsabay mo sila salitan, sigurado, dahil alam naman natin sa panahong ito, aminin natin, mas malakas pa rin si Grab. At hindi lang yun, mas mataas talaga yung kanya pamasahe kumpara kay InDrive. Okay? Bakit ko nasasabi sa inyo yan? Dahil na-experience ko na yan. Okay? Sinubukan ko silang pagsabahin. Doon ko napatunayan na malaki ang diferensya ng pamasahe ni InDrive kumpara kay Grab. Kung mababa ang pamasahe, ano ang mangyayari sa atin? May pamasahe siya, oh. 70 pesos. Kukuha na pa niya ng komisyon yan, 10%. Di ba? So anong mangyayari kapag masyadong mababa ang pamasahe? Di ba talo tayo? Kay Grab na nga lang, nagrereklamo na tayo kasi masyado tayong nababaan sa pamasahe. Lalo na itong mga saver na ito. Yung saver nga, umiiyak ka na, ayaw mong kunin yung saver ni Grab. Ipupunta ka rin pala kay InDrive, di ba? Na mas hamak, na mas mababa para kumpara sa saver ni Grab, di ba? May mga kakilala ko na nag-Grab na hindi inuon yung saver kasi daw mababa ang pamasahe. Pero kumukuha siya ng pamasahe kay InDrive. Nasaan yung hostisya doon? Di ba? Ayaw mo ng saver pero kumukuha ka ng pamasahe kay InDrive. Wala mangyari. Alam ko, nararamdaman nyo yan, yung mga nag-i-InDrive. Alam ko, nararamdaman nyo yan na parang ang tagal nyo makaipon ng pera. Parang ito yung gross mo ngayon, tapos maya wala ka na naman gasolina, igagasolina mo lang, tapos may matira man konti lang, di ba? Kasi nga ang baba ng pamasahe. Okay? Tsaka hindi lang yan, ha. Base sa experience ko, dahil nga sinubukan ko nga talaga sila, dahil nga maraming nag-inganyo sa akin na subukan mo mag-InDrive. Marami na daw booking. Kasi halos inaagaw na niya yung mga pasahero ni Grab. Sinubukan ko nga. Ayun nga, napatunayan ko talaga na talagang hirap siya maka-agapay. Kung nakikiboundary ka lang at si InDrive lang yung aasahan mo, mahirapan ka maka-boundary. Yan, real talk yan. Mahirapan ka maka-boundary. Kahit pagsabayin mo pa si InDrive at saka si Joyride, mahirapan ka maka-boundary. Maka-boundary ka man, pero susubra ka ng konti lang. Di ba? Hindi talaga, iba pa rin talaga si Grab, iba pa rin yung pamasahe niya. Totoo yan. Dahil nga na-experience ko na yan, eh. Ito pang huling tips na isi-share ko sa inyo. Napapansin niyo rin ba na noon ang lakas-lakas niyo sa booking kay Grab? Sunod-sunod, back-to-back booking. Ngayon, nung sinubukan yung mag-online kay InDrive, ewan ko lang, ha, kung ako lang nakaka-experience nito. Pero hindi lang ako nakaka-experience dahil marami akong tropa, no? May grupo din po ako na i-share yung experience nila na simula nung nag-InDrive sila. Dating back-to-back yung booking nila, malakas na sa bookingan. Ngayon, naghihikaw sa booking. Totoo yan.
Talagang oras ang binibilang bago mabukingan ulit kay Grab. Ay meron pa nga ako nakausap na tropa eh. Dahil meron siyang Joyride, parekuha sa Joyride tsaka sa InDrive. Yung apps niya ng Grab, in-online niya 3 araw, paikot-ikot siya, naka-online lang habang nagbibiyahe siya sa pasahero ni InDrive tsaka Joyride, no? 3 araw, ikot-ikot sa kami nila, walang pumapasok na booking. Hindi ko sinasabing 100% totoo to. Pero yan yung napapansin ko. Na kapag naramdaman ni Grab na nag-online ka sa iba, kasi obvious naman eh, na nag-online ka sa iba at nahahalata yun ni Grab. Kasi halimbawa, no? Galing ako ng Valenzuela. Nag-online ako kay Grab. So, nakakuha ako ng pasahero kay Grab, papuntang Cubao, kunwari na lang, di ba? Bago pa man ako makarating ng Cubao, pag may pasahero dyan, naka-algorithm na yan. Pag may pasahero dyan, napalapit ako, ibabato na sa akin kagad ni Grab yun, hindi pa ako nakakarating. Kaya yun nga yung tinatawag na back-to-back booking. Hindi ka pa nakarating sa destination mo, hindi mo pa na-drop yung pasahero mo, may pumapasok na sa'yo na booking. Kasi nga nakaano nga yan eh. Kumbaga may algorithm na tinatawag. Sunod-sunod yan. Okay? Eh, ang ginawa mo, nag-offline ka, imbis na mayroon na sanang ibabato sa'yo, nag-offline ka kasi online ka kay InDrive eh. So, kinuha mo yung pasahero ni InDrive, no? In-accept mo. So, si Grab, i-offline mo naman para makuha mo yung kay InDrive. So, nawala ka na sa algorithm ni Grab. Imbis na mabibigyan ka na sana ng next na booking, ay wala na. Dahil in-offline mo eh. So, maaari pa doon naipit yung booking. Diba? Kaya minsan, kailangan natin i-restart, diba, yung ating cellphone. Kasi ang tagal-tagal, hindi na siya napapasokan ng booking. So, nawala na. So, naghalimbawa, yung nakuha mo na pasahero galing sa InDrive ay papunta naman ng Makati galing sa Cubao. So, pagdating mo ng Makati, mag-online ka ulit kay Grab, no? E di, obvious na napansin ni Grab, uy, bakit nasa Cubao to nag-touchdown na, nagbaba ng pasahero ayun, nasa Makati na. E di, online ka na naman sa Grab. No, halimbawa, pinasukan ka kay Grab, papunta naman ng Pasay. So, nandun ka na sa Pasay. Eh, may pumasok ulit kay InDrive. Oh, si Grab, imbis na mayroon na sana papasok ulit. Dahil nga nag-online ka kay InDrive, may nakuha kang pasahero, si InDrive na mo ngayon. Ay, nahalata ka ni Grab na mayroon kang ginagamit na ibang apps. Kaya, sala. Ewan ko lang kung tama ko pinaparusahan ni Grab. Sa akin, in my opinion lang, pinaparusahan ni Grab. Pahihirapan ka sa booking. Dahil na-experience ko yan. Sinubukan ko, nangyari sa akin yan. Sa ilang taon ko sa Grab, no? Parang ngayon ko lang naranasan na nahirapan ako sa booking. May mga ilang araw yun. Ginawa ko, hindi na ako nag-InDrive. Bakit ba ako mag-InDrive? Okay naman yung bookingan ko sa Grab, di ba? Masabihin nyo na sinungaling ako, no? Ito, ipakita ko sa inyo yung mga earnings ko ng mga nakaraan nung sinubukan kong mag-InDrive. Ito, ipapakita ko sa inyo mga earnings ko. Versus ngayon, yung earnings ko ngayon na nag-focus na ako sa Grab. Okay? So, ayan na. Nakita nyo na. Diba? Marami din akong kasamahan na simula nung nag-InDrive, wala na. Hindi na nila nakukuha yung rebate. Marami doon, mga kasamahan ko. Maabot ng 600 rides. 6,000 din yun, 500 rides. Diba? Kaya ako, siyempre, maintain yan. Maintain yan. Loyal eh. Loyal tayo. Dito tayo kung saan tayo kikita. Di ba? Ganun lang yun. Ito yung rebate ko ngayon, hindi pa tapos. Meron pang itong last day ngayon kasi January 31 ngayon. So, last day ngayon. So, madadagdagan pa yun yung ride natin na yan. Ito rides ko yan. Yan. Sana makatulong sa inyo yung senior ko na experience sa inyo. So, hanggang dito na lang muna mga ka-PJ. Paalam na muna ako pansamantala. Kita-kits tayo mga ka-PJ sa susunod ko mga video. Salamat!